Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas, alas 5 na po ng umaga, huling Lunes para sa buwan ng Hunyo. Halina't gawin nating makabuluhan ito sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga kaalaman tungkol sa ating panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV, nangunguna sa paghahatid ng ulat panahon araw-araw mula Lunes hanggang Linggo. Ako po ang inyong weatherman, Harry Bayona, na makakasama nyo ngayong Lunes, June 24, 2013. Simulan po natin ang ating programa sa pamamagitan ng pagbibigay ng update hinggil sa naganap na paglindol sa Baguio City. Niyanig ng magnitude 4.9 na lindol ang Baguio City kaninang 12:49 ng umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, wala naman umano tayong inaasahang damage maging aftershocks gawa ng pagyanig. Patuloy nating aalamin ang mga detalye hinggil sa nasabing lindol kung kaya't manatiling nakatutok dito lamang po yan sa Panahon TV. At para naman sa ating Today in History, sa parehong araw na ito, noong taong 1571, idineklara ang lungsod ng Maynila bilang capital ng Spanish Colonial Administration dito sa Pilipinas. At sa bisa nga ng Proclamation No. 64 ng Malacanang, kinikilala ang ika-442 pagkakatatag sa lungsod ng Maynila. Kaugnay nga ang araw na ito ay idineklarang special non-working holiday para sa mga kababayan nating Manilenyo. Maligayang araw ng Maynila sa lahat ng mga kababayan nating Manilenyo. And ngayong araw din ay pinagdiriwang din natin ang San Juan Day. So maligayang araw din ng San Juan para sa mga kababayan po natin dyan. At ngayon naman po, alamin na po natin ang lagay ng ating panahon. Upang bigyan tayo ng ideya sa mga dapat asahan sa ating weather ngayong Lunes, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada. Good morning po, Mr. Cada. Good morning din sa iyo, Harry, at isang magandang Lunes na umaga sa ating mga taga-subaybay ng Panahon TV. Alright, Mr. Cada, patuloy sa pag-iral ang southwest monsoon sa northern and central Luzon. And having said that, ano po bang maaasahan nating lagay ng panahon? Sa ngayon ay humihina na ang ating tinatawag na hanging habagat o southwest monsoon. At sa ating satellite, makikita natin dito, at ito rin yung ating mapa na tinatawag nating wind map, na kung saan sa ngayon ay humihina na yung tinatawag nating southwest monsoon o yung hangin habagat. Makikita natin dito sa Philippine Area of Responsibility, ito yung Luzon, Visayas and Mindanao, ang hangin natin ay halos galing na sa east to southeast. At dito na lamang sa may bahagi ng western section ng Luzon, yung mahinang hanging habagat o yung southwest monsoon. At dahil nga dyan, sa impluensya pa rin ng mahinang hanging habagat, magkakaroon din ng mga mahihinang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Partikular, ito ay yung dun sa may Ilocos region, kasama po ang Cagayan Valley, at ganun din po yung bahagi ng CAR o yung Cordillera Autonomous Administrative Region. Dito naman sa Kabisayaan, may mga mahihinang pag-ulan din na dulot rin ng ating mahinang southwest monsoon sa may western and central Visayas. Samantalang, meron din tayong tinatawag na intertropical convergence zone doon sa may bahagi ng Katimugang Mindanao, kaya may mahina hanggang katamtamang pag-ulan pa rin dito sa may Soc-Sargen at sa may Zamboanga Peninsula. Sa Metro Manila at yung natitirang bahagi ng ating bansa, posibleng makaranas tayo ngayong umaga ng magandang panahon o fair weather. Subalit sa hapon, may mga bahagyang kaulapan hanggang sa maulap, at yun yung magbibigay ng mga isolated rain showers and thunderstorm, lalo na sa hapon o sa gabi. Mr. Cada, nabanggit niyo po na umiiral din ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Southern Mindanao. At dahil breeding ground po ng LPA o Low Pressure Area ang ITCZ, posible po bang magkaroon ulit tayo ng sama ng panahon bago matapos ang buwan ng Hunyo? Sa ngayon ay halos isang linggo na lang bago matapos ang buwan ng Hunyo. So maliit na ang tsansa o probabilidad na magkaroon tayo ng development ng LPA o namumong sama ng panahon na eventually ay magiging bagyo. Kasi ang ating pagtaya sa buwan ng Hunyo ay 2 o 3 bagyo. Almost 3 bagyo na yung ating pumasok sa area of responsibility. Kaya ngayon ay parang mas maliit na ang tsansa ng mga pagkaroon ng mga LPA o low pressure area na galing sa tinatawag nating Intertropical Convergence Zone.
Alright, that's great news mga kababayan. Maliit lang daw po ang tsansa na magkaroon ng bagyo. Yan po ang ating inaasahan ayon nga po kay Mr. Kada. At Mr. Kada, sa inilabas po na weekly weather outlook ng Pag-asa, nabanggit nga na generally speaking, fair weather ang ating mararanasan ngayong June 24. May uugnay po ba ito sa tinatawag nating monsoon break? Ano po ba yung mga aasahan natin sa ating panahon kapag meron tayong tinatawag na monsoon break? So pag meron tayong tinatawag na monsoon break, ito yung time na kung saan ay panahon ng habagat na sunod-sunod ang pag-ulan. Nagkakaroon rin tayo na kung saan mga 3 o 5 araw na walang ulan o mahihina ang mga pag-ulan na posible nating maranasan. Makikita nga natin dito sa ating surface map na ito yung mapa ng ating atmospheric pressure na kung saan makikita natin na ito yung area of responsibility at dito sa kaliwang bahagi ng ating bansa, ito yung tinatawag natin na high pressure area. Itong high pressure na area na ito ay mag-e-extend papunta dito sa may bahagi ng Luzon, particularly, at yun yung magbibigay ng magandang panahon. At dahil doon, magkakaroon tayo ng mga maganda o fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. At yun yung tinatawag natin posibleng magkaroon ng monsoon break o pahinga ng mga pag-ulan na dulot ng ating tinatawag na southwest monsoon o hanging habagat. Alright, that's great news, Mr. Kada. Ito naman po sa ibang usapan, nakaranas din tayo ng mga paglindol ngayong umaga nga po sa Baguio. Naganap din po kagabi yung tinatawag nating supermoon. Meron po bang relasyon ang supermoon sa ganitong mga kalamidad? O strictly pagtaas at pagbabalang ng alon ang naaapektuhan ng supermoon? Pag meron tayong tinatawag na supermoon, ito yung isang pangyayari na kung saan ay lumalapit nga ang distansya ng buwan sa ating mundo. At ang ating, sa ating mata, parang napakalaki ng buwan na yan. Pero ito ay usually nangyayari 5 o hanggang 6 na beses sa isang taon. Kung iugnay natin to sa mga kalamidad katulad ng earthquake na nangyari recently lang sa Baguio, hindi natin directly na pwedeng i-associate na pag nagkaroon ng supermoon mayroong earthquake. Dahil ang supermoon, posibleng maapektuhan lang yan ay yung tinatawag nating gravitational effect ng ating buwan o ng kabilugan ng buwan na lumalapit sa distansya ng ating Earth. At doon, nagkakaroon ng epekto to sa tides. Tataas o magkakaroon tayo ng high tide. Pero pagkakaroon ng pag-earthquake, lalo na kung ang sanhi ng earthquake hindi naman galing sa karagatan o sa seafloor ng karagatan, hindi natin pwedeng i-relate ang pagkakaroon ng supermoon kung magkakaroon ng earthquake, particular yung nangyari sa Baguio. Alright mga kababayan, linawin lang po natin. Ayon nga po kay Mr. Kada, ang supermoon nga po naaapektuhan niya definitely yung ating high tide and low tide, pero wala pa po tayong scientific evidence kung naaapektuhan nga po ba nito ang pagkakaroon ng lindol. Maraming salamat po, Fernando Kada, para po sa inyong ibinahaging impormasyon sa amin ngayong umaga. Salamat din sa iyo, Hari, at ating payo sa ating mga kababayan na kung saan ay meron pa rin tayong tinatawag na southwest monsoon o hanging habagat. May mga pag-ulan pa rin po tayong maaasahan, pero mga mahihina na lamang po ito, hindi katulad ng mga nakaraang araw. Subalit, pagdating ng hapon, may mga thunderstorm na magbibigay ng malakas ng pag-ulan. Kaya payo pa rin natin, tuwing hapon o sa gabi, may mga pag-ulan tayong posibleng maranasan, magdalang pa rin tayo ng pananggalang sa ulan, katulad ng mga payong. Alright, there you have it mga kababayan. Nakasama po natin sa Pag-asa Weather Forecaster, Fernando Kada. Ngayon naman, alam natin kung anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Ang ating sunrise magaganap po yan 5:29 a.m. Ang ating sunset naman ay 6:28 p.m. Ang moonrise natin 6:17 p.m. Ang ating moonset naman ay 6:03 a.m. May illumination po yan na 100%. At para naman sa ating phases of the moon, sa June 30 nga sa ganap na 12:54 p.m. ay makikita natin ang last quarter moon. Ang ating high tide naman ay magaganap ng 9:53 a.m. Meron po yung taas na 1.46 meter at ang ating low tide naman ay 5:34 p.m. May taas po yan na 0.14 meter. Marami pa tayong dapat malaman sa ating weather kung kaya't dyan ka lang at huwag ka maglilipat ng channel dahil magbabalik po ang Panahon TV.